Hello Awesome World! Tara, samahan nyo kami papunta sa workplace ko. Isinama ko pala si Dos para hindi masyadong mahirapan ang tita nila sa pagbabantay sa kanila. Para mabantayan ko din ang oras ng pagtulog niya. Nag-aaral kasi ang tita nila kaya okay lang na si Kendrick ang maiwan kasi maaga din namang natutulog. Hapon na kami umalis kasi panggabi ang schedule ko. Pag ganito nga na alam niyang isasama ko siya sa workplace ko, mabilis pa sa alas 4 to na bibihis at wala ng tantrums na nangyayari. Excited pa masyado pero minsan sa therapy niya nagtatantrums pa. Napaka-unpredictable talaga nila. Eto nga at malapit na kami sa highway. Tatawid pa kami sa kabilang kalsada kasi doon dumadaan ang mga sasakyan na papunta sa workplace ko. Minsan nga nakakatakot tumawid dito kasi 4 lanes kasi to, ang lawak ng kalsada, ang haba ng lalakarin namin para makatawid sa kabila. Kaya dobling ingat talaga ako lalo na nakasama ko si Dos. Dito na nga kami nag-abang kasi pagpupunta pa kami sa terminal ay medyo may kalayuan na at another pamasahe pa. Alam nyo naman, nagtitipid tayo. Medyo matagal nga kaming nakasakay kasi nga hapon na, malapit na ang uwian ng mga estudyante at halos lahat ng sasakyan na galing sa terminal ay punuan na. Kaya kailangan talagang mag-abang ng bakanting tricycle. Nagulat nga ako kay Dos kasi kahit ang tagal naming nakasakay at nakatayo dito sa daan ay hindi man lang umiyak or nagtantrums or naggayang umuwi. At eto nga, sa wakas, nakasakay na rin kami. At dahil nga medyo matagal kaming nakasakay ay nagdesisyon na rin ako na mag-cutting trip na lang. So bale, sasakay kami dito sa tricycle at pagdating doon sa crossing ay bababa na naman kami at mag-aabang na naman ng sasakyan papunta doon sa workplace ko. Medyo may kalayuan nga talaga yung workplace ko galing dito sa bahay namin. Aabutin siguro ng mahigit kumulang 30 to 45 minutes. Depende pa yon sa pahinto-hinto ng sasakyan. Fast forward nga at nakarating na nga kami dito sa crossing. 114 ang tawag namin sa lugar na to. Tamang-tama nga at pagdating namin doon ay may nakaparadang multicab na papunta sa workplace ko. Pagkababa nga namin ng tricycle ay agad kaming sumakay. Buti na lang at bumiyahe agad ang multicab kahit kaunti lang ang pasahero. Kadalasan kasi halos punuan yung mga multicab pag galing ng terminal. Marahil nagtatanong kayo kung bakit di ako sa malapit nag-work. Pangalawang workplace ko na po ito. Napadpad ako dito nung kasagsagan ng paglindol dito sa lugar namin. Pero alam nyo, ang swerte ko pareho sa workplace ko sa mga taong nakakasama ko sa trabaho. Kung alam nyo lang ang lahat ng pinagdaanan ko at lahat sila ay laking tulong sa akin mula sa unawa at konsiderasyon na binibigay sa akin. Laking pasalamat ko talaga kay Lord sa mga taong naging instrumento niya para tulungan ako. Fast forward nga ulit, eto nga at nakarating na kami sa workplace ko. Pagkababa nga namin ay nagturo kaagad si Dos na bibili ng tinapay doon sa bakery sa harapan ng hospital namin. Kaya nga eto, bumili muna kami sandali. May nagtanong nga sa akin na mami kung di ba daw ako nahihirapan kay Dos kapag sinasama ko sa workplace. Hindi naman po kasi behave naman si Dos. Minsan sumisigaw pero sandali lang yung mga tantrums niya. Kapag naibigay din namin agad yung mga hinihingi niya at naiintindihan namin na mga kasama ko ang mga gusto niya. Pero ang pinakasekreto talaga doon mga mami ay ang mga tita at tito nurse ni Dos na umuunawa sa kondisyon niya. Yung di ako takot na iwanan siya sa loob pag may kailangan akong gawin na di siya kasama. Kaya super blessed talaga ang batang ito dahil simula nung baby pa siya hanggang ngayon ay napakarami talagang nagmamahal sa kanya. Hanggang dito na lamang po, hanggang sa susunod na kwentuhan. Maraming salamat!